Tandaan mo itong babaeng galit kay Trump, anti-ICE, sobrang kaliwa, woke na liberal, na umalis ng Amerika dahil sobrang galit niya kay Trump. Tandaan mo yung babae na umibig sa pro-Palestine asylum seeker sa Ireland? Tingnan mo kung gaano siya ka-in love. Kawawang babae. Kung may mukhang mapanirang empatya, ito na yon. May balita na tayo tungkol sa babaeng ito. Siya, natagpuan siyang patay nung nakaraang linggo sa kanyang kwarto kung saan siya nadiskubre ng kanyang 14 na taong gulang na anak na babae na sa tingin ko ay magiging sobrang kaliwa. Sa tingin ko, magiging sobrang kanan siya paglaki. Kawawa talaga siya, naaawa ako. Kaya may update tungkol sa kanya. Sa kasama ang palad, nagtapos sa trahedya ang kwentong ito. Pakinggan natin ang update. Isang Amerikanang ina, si Jamie Carney, ay natagpuang patay sa bahay niya sa Ireland noong nakaraang linggo. Ayon sa Irish media, may isang taong nais kausapin ng pulisya na nahuli sa Jordan. Si Lauren Green ang sumusubaybay sa kwento para sa atin ng live mula sa New York City. Kumusta, Lauren? Magandang umaga. Habang dinakip ng mga otoridad sa Jordan ang lalaki hinahanap ng pulisya ng Ireland kaugnay ng pagpatay kay Jamie Carney, mas marami tayong natutuklasan tungkol sa kaso. Hindi pa inilalabas ng pulisya ng Ireland ang pangalan ng lalaki. Ayon sa media, ang 28 anyos na mamamayan ng Jordan ay dinakip kahapon ng mga otoridad at naaresto roon. Sasabihin ko sa'yo, Ireland ang pinaka-woke na bansa. Baka sumunod ang Spain. Ang Spain at Ireland ang mga pinaka-woke na bansa sa mundo. Ang karamihan ng kanilang populasyon ay talagang pro-Palestine. Pabor talaga sila sa mga asylum seeker at naniniwala na may genocide ang Israel sa Palestine. Kaya mas may simpatiya sila sa mga taong ito. Siguro kaya hindi pa nila nilalabas ang pangalan dahil gusto nilang panatilihin. Pero may maliit ngunit lumalaking minorya ng mga right-wing na aktivista na gustong baguhin ang takbo ng bansa. Lugar kung saan siya tumakas na una karaang linggo matapos lisanin ng Ireland, hindi bababa sa 12 oras bago matapuan ang bangkay ni Carney 43 sa bahay niya sa Killarney. Batay sa ulat, binugbog at sinakal siya. Si Carney mula Westchester, New York ay lumipat sa Ireland 5 taon na ang nakalipas at nakatira doon kasama ang anak niyang dalagitang babae. Sabi sa ulat, ilang buwan na magkasintahan sina Carney at ang lalaking pinaniniwala ang imigranteng humihingi ng asilo. Kamakailang lang daw sila nagpakasal sa Islamikong seremonya ayon sa New York Post. Ibabalik ang lalaki sa Ireland para imbestigahan. Pinakasalan niya ang lalaking iyon sa Islamikong paraan. Sinasabi ko, mga babaeng taga-kanluran. Ewan ko. Galit nila sa sarili nilang lipunan at kultura ang nagtutulak sa ganitong ugali. Mahirap ito dahil walang extradition agreement ang Jordan at Ireland at hindi pa opisyal na suspect ang lalaki ayon sa pulisya ng Ireland. Nakipag-ugnayan kami sa US State Department kung tutulong sila sa extradition dahil may diplomatikong ugnayan tayo sa Jordan. Hindi pa rin malinaan kung gaano katagal pwedeng manatili ang lalaki sa kustodidya nang hindi tinatanong o sinasampahan ng kaso. Oo, dapat talagang makialam ang US. Isang mamamayan ng US ang pinatay ng barbarong ito. May dagdag na impormasyon tungkol dyan. Babasahin ko sa iyo ang ilang detalye. Naaresto na siya at lalo pang naninindigan ang pamilya nila at ang pamilya niya. Inaangkin nilang may racism. Palagay ko hindi gets ng mga tanga na wala na ang dating kahulugan ang salitang yan tulad ng dati nilang akala. Na dati ay meron. Si Shahada Al-Sakar ang pangalan ng lalaki. Humingi siya ng 5,000 euros kada linggo mula sa kanyang asawang si Jamie Carney. Ilang sandali bago siya bugbugin at sakalin. Ang TikTok post ni Jamie Khan na tinukoy siya bilang asawa niya at ang lihim na kasal sa mosque ay nagpapahiwatig na sumailalim siya sa prosesong Islamiko na tinatawag na nikah. Pumupunta sila sa mosque sa harap ng imam. Ginagawa ang nikah ceremony, kasama ang 3 lalaking saksi at tapos na. Akala ng mga lalaking Muslim na yon ay may espesyal na karapatan sila sa babaeng yon. Anong gagawin natin, mga pare? Anong gagawin natin? Na yon, kung mag-aasawa ka, pasensya na, hindi ko alam sasabihin ko. Basta, alam ko rin na biktima ang babaeng ito. At malinaw naman, may batang anak na babae siya. Hindi ako natutuwa doon, pero sobrang frustrated na ako mga pare. Hanggang kailan ba mangyayari ito? Hanggang kailan ba ito magpapatuloy? Alam mo, Australiana ang partner ko. 13 taon kaming magkasama.
Napakatatag yung babae. Nung nakilala ko siya noong 2007, ateísta na ako kaya hindi ko na pinapansin ang Islam. Kasal sa Islam o iba pa. Hindi kami nagpakasal pero madalas naming pagbiruan ito. Sabi ko, para matanggap ka ng pamilya ko, pwede ka bang magkunwaring magpakasal sa Islam? Sabi niya, hindi, never. Hindi ko na balak gawin yun kasi hindi na ako naniniwala sa Islam. Kaya hindi ko siya papadaan sa ganoon. Siguro mahal at nirerespeto ko siya dahil hindi niya ginawa. Sabi niya, bakit pa kita kailangan pakasalan sa Islam? Alam mo, Kailangan natin ng ganong mga babae. At mangyayari lang yon kung ipinagmamalaki mo ang pinagmulan at pagkakakilalan mo. Pero ang mga babaeng kanluranin, sa kasamaang palad, naging biktima ng anti-kanluraning propaganda. Kaya parang, seryoso ba? Para makasama kita, kailangan pa kitang pakasalan ayon sa Islam? Sige, gagawin ko. Pero malinaw na wala talaga siyang pakialam sa kanya. Wala talaga siyang pakialam sa kanya. Hindi nga niya pinilit magsuot o manamit ayon sa Islam. Kasi ayun nga, isa lang siyang tiket para sa permanenteng paninirahan. Isa lang siyang tiket niya para sa permanenteng paninirahan. Bagamat pinapayagan ng batas Islamiko na ang lalaking Muslim ay mag-asawa ng hindi Muslim na babae, kahit hindi siya magpalit ng relihiyon. Sa praktika at sa karamihan ng mga nikah sa moske at kaugalian, inaasahan pa rin na ang babae ay Muslim o magpalit ng relihiyon. Batay sa mga detalye na meron tayo, halos sigurado na nagpalit siya ng relihiyon para sa kasal. Oo, nagpalit siya ng relihiyon para sa kasal, pero hindi naman halata. Pinilit niya siyang magdamit ayon sa Islam. Siguro ginawa niya yon para tanggapin siya ng pamilya niya. Nagkaroon ng lihim na Islamikong kasal ang mag-asawa sa moske ilang buwan ang nakalipas. Ayon sa ulat, sinabi ni Al-Sakar na kasal na sila at may litrato ng engagement at wedding ring. Binanggit sa artikulo ang TikTok post ni Jamie na tinawag siyang asawa at prinsipe, pati ang dedikasyon niya sa advokasya. Natagpuan siyang patay ng kanyang 13 anyos na anak, tumakas si Al-Sakar, papuntang Turkey. Hindi pa rin opisyal na inilalabas ng Gardai, pulisya ng Ireland, ang kanyang pangalan. Kung si Al-Sakar nga yon, kahit tunay man niyang pangalan yon, bilang aplikante ng asylum, kailangan niyang personal na sumulat kay Ministro ng Katarungan, Jim O'Callaghan, para hilingin ang pagbabalik ng kanyang pasaporte. Ganito pa rin ang mangyayari kahit na bigo ang aplikasyon niya dahil nasa proseso pa siya ng apela. Interesante, tingnan mo kung gaano kaduda-duda ito. Kaya siya ay isang aplikante ng asilo. Tumataka siya mula sa pag-uusig sa kanyang sariling bansa na Jordan. Noong ginawa niya ang pinakamasamang krimen, ang pagpatay, saan siya nagtungo matapos niyang pumatay? Diretso siya pumunta sa bansang sinasabi niyang tinakasan niya. Nakita mo? Iloloko ka lang nila. Hangal kang politiko sa kanduran. Kinamumuhian ko sila. ayun na. Tingnan mo yan. Sige, mabilis kong ikukwento kung anong nangyayari sa pamilyang ito. May mga padalis-dalis na nagsalita tungkol sa kaso ng aming anak na si Ahmad Al-Sakur na dating nanirahan sa island. Nagpatuloy ito. Ayon sa pahayag ng pamilya, hinarap nila ang masasamang tangkang magpakalat ng rasismo at maghasik ng pagkakabahabahagi sa ating nagkakaisang komunidad ng mga Jordanian at Palestinian. Wow, tingin ko siya ay... Palestinian ba siya? Di ko sure. Sinabi rin nila na may mga taong sumisira sa dignidad ng binata at sa pangalan ng tribong Al-Sakur sa buong bansa. Nagbabala ang pamilya na magsasampa sila ng kaso laban sa paninirang puri o rasistang pang-uudyok at sinabi nilang may nabuo ng legal team para dito. Kung inosente ang kanilang anak, bakit siya agad umalis? Umalis siya ng bansa noon, kahit bago pa natagpuan ang kanyang bangkay. Walang hiya talaga ang mga taong ito. Pero ang magandang balita ay may parusang kamatayan. May death penalty sa pagpatay sa Jordan. Siguro hihilingin ng Ireland sa Jordan na huwag siyang bitayin kung lilitisin siya roon. Pero sa tingin ko, hindi siya lilitisin sa Jordan. Sa tingin ko, makakalaya siya. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na kailangang makialam ang Estados Unidos. Huwag mong kalimutan, sobrang woke ang Ireland. Kahit pa sa isang himala ay maibalik siya sa Ireland, makakalaya rin siya pagkatapos ng ilang taon. Sabihin nilang sira ang kanyang pag-iisip. Hindi ako nag-exaggerate mga pare. Yung pumatay sa Afghan asylum seeker na walang awang pumatay kay Wayne Broadhurst, sinabi lang na may problema siya sa pag-iisip at umamin sa manslaughter. Hulaan nyo?
Makakalaya rin siya pagkatapos ng ilang taon. May mga nagtatanong, bakit siya pinayagang manatili at pundohan gamit ang pera ng bayan? Kayong makikita sa social media niyang sumusuporta siya sa mga grupong terorista. Ganun ba talaga? Marami siyang pera. Karamihan sa mga terorista ay ngayon nasa Europa at humihingi ng asylum. Marami siyang pera at nakakauwi siya sa Jordan tuwing bakasyon. Kaya hindi naman talaga nanganganib ang buhay niya. Nasa UK din siya bago sa Ireland at dapat ibinalik na siya roon. Hindi na kailangan maging detektive para maintindihan yon. Tanggalin mo lang ang piri ng ideological mong dogma. Yun lang. Yun lang ang kailangan mong gawin. Pero may batang babae na namatay na hindi niya deserve. Mga kababaihang kanluranin, umiwas kayo lalo na sa mga lalaking galing sa kulturang hindi maganda ang trato. Maswerte kayong ipinanganak sa kanluran. Ang lipunang kanluranin ang pinaka-feminista sa buong mundo. Ito ang pinaka-feministang lipunan. Ito ang pinakamakatao at pinakamahusay na lipunan. Huwag mong kamuhian ang sarili mo. Kung hindi, mamamatay ka rin tulad niya. Ilan na ba? Ako mismo. Marami na akong natalakay na kwento tungkol sa mga babaeng taga-kanluran na pumunta sa Egypt, Pakistan at ibang third world na bansang Muslim. Tapos doon nila nare-realize, oops, ang swerte ko pala. Ako pala ang pinakamalaya na babae sa kanluran. Isang Amerikanang babae ang balak pumunta sa Afghanistan para makasama ang asawang Afghan na sumubok ding pumunta sa Amerika. Hindi siya nabigyan ng visa kaya siya na lang ang pupunta at titira sa Afghanistan kasama niya. Diyos ko, sana biro lang yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.